Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayroon naman po akong mainit-init na balita sa inyo at alam ko hindi ito magugustuhan ng mga maka-Duterte, lalong-lalo na ang mga supporters ni Sara Duterte dahil talagang mamimiligro ang plano ni Sara nito na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. At napag-alaman natin na noong nakaraang araw po ay nagdeklara po siyang tumakbo na walang kagatol-gatol na as if parang walang kinakaharap na impeachment. Now, speaking of impeachment, meron po tayong ibibigay sa inyo na information na kung saan ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay pasok na pasok po sa banga. So, ibig sabihin, talagang may posibilidad na gugulong po ang impeachment process sa Senado dahil ito po ay ayon sa isang congressman na may sapat daw po na boto para tuloy-tuloy na ang impeachment laban kay Sara Duterte sa Senado. Now, at ang balita na ito ay talagang hindi po magugustuhan ng mga maka-Sara Duterte. Yung mga umaasa at nagpaasa kay Sara, no? So, sabi dito sa article na nakuha natin, hindi na po natanong kung may sapat na numero. So, hindi na po tanong yan impeachment is political process, wala na yan, takot na yan ang mga congressman dahil ang isa sa mga strategy ni Sara Duterte mag-declared early ng kanyang candidacy para ma-intimidate itong mga congressman na boboto para siya ay ma-impeach, para ma-transmit ang impeachment complaint sa Senado. Now, sa balita na nakuha po natin, hindi na tanong kung may sapat bang bilang o may sapat bang numero. Sapagkat ang tanong ngayon ay kailan ito tuluyang maipapadala sa Senado. Dahil si Congressman Abante ay nagsalita na mayroon daw pong sapat na numero para dalahin o i-transmit ang impeachment complaint laban kay Sara. Pero syempre, kapag marami po ang boboto ng yes sa plenary, ang Committee on Justice sa House of Representatives ay magpe-prepare ng article of impeachment that will be transmitted to the Senate. So yun po mga kamunting tinig So ayon po yan sa kaalyado ng House leadership na walang iba kundi itong si Congressman Bini Abante. Higit pa sa kinakailangang boto, lagot, Santissima Trinidad, higit pa sa isang kinakailangang boto. So ilan? Yan po ay 1/3 ng mga miyembro para sa transmission ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa Senado. So ayon po sa kaalyado ng liderato ng Kamara, meron daw pong 311 na miyembro. So sa 311, kailangan makakuha ng 105. So may mga naunang pagkakataon na umabot nga po sa humigit 200 ang sumuporta. Katulad noong unang impeachment laban kay Sara na na-archive sa Senado, na pilit pong pinipigilan. Umabot sa 215 ang pumirma. So hindi na po dumaan sa Committee on Justice, dumiretso na po sa Senado. Now, ibig sabihin, ang usapin ay hindi na viability, kundi proseso at the same time timing. So malinaw na ang legislative path, na-file na ang complaint, ni-refer na sa tamang committee, and that is what we call this Committee on Justice. Siyempre, daraan po yan sa tamang committee, daraan po sa Committee on Justice, at iakyat po yan sa plenary para po pagbutuhan. Kapag naaprubahan, mga kaibigan, automatic na po yan na itatransmit sa Senado. So, syempre, pag na-transmit na sa Senado,
ang gagawin ng Senate, mag-convene as impeachment court for to proceed ang paiiralin. So hindi po ito shortcut. Ito ay constitutional mechanism na nakasaad po siyempre sa saligang batas. Ang impeachment ay hindi agad hatol, kundi mga aligasyon sa ilalim ng panunumpa. So mga kamunting tinig, syempre, alam naman natin ang sentro ng reklamo laban po kay Sara Duterte ay ang financial transparency. So napag-alaman po natin na binanggit po sa complaint ang umano'y kakulangan sa pag-disclose ng SALN o yung tinatawag po na Statement of Assets, Liabilities and Network, mga questionabling confidential and disbursement na kung saan ay aabot sa daan-daang milyon. And syempre, mabilis na liquidation ng mga malaking halaga sa loob ng ilang araw po lamang. Kasama po dyan ang tinatawag na Commission on Audit Findings tungkol po sa mga questioned expenditure at dokumentong mga may deficiency o yung mga may problema. So ang punto ng mga nagsampa, alam naman natin na isa po sa mga nag-endorse ay itong si Congressman Laila De Lima ng ML Party List. Ito ay usapin ng tinatawag na public trust and syempre public funds and at the same time accountability at hindi po ito simpleng bangayan sa politika. It talks about accountability. So, sa bandang huli, mga kaibigan, ang Senado po ay ang magiging tunay na hukuman. Siyempre, ang gagawin po ng House of Representatives, i-determine po itong form and substance kung hindi makakuha ng 1/3 sa plenary. So, pag once na makakuha ng 1/3 sa plenary, hindi na po yan dadaan pa na ibabalik sa Committee on Justice. Bagkos ang Committee on Justice ng House of Representatives, gaya ng sabi ko kanina, mag-prepare ng article of impeachment to be transmitted to the Senate. And the Senate will convene as an impeachment court. The senators will act as an impeachment judge. Kasama po dyan ang taong bayan. So mga kaibigan, ang impeachment ay isang political na proseso. Okay? This is a process. Now, tandaan po natin na kailangan sa Senado makakuha ng 18 votes para sa conviction. So, ilan po ang mga senador natin? 24. Yung isa nagtatago na. Ewan ko lang kung si Bongo ay magtatago din ba pagdating ng panahon. Abangan natin kung anong mangyayari sa confirmation of charges ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay mangyayari sa September 23. So mga kamunting tinig, sa huli, sabi ko nga, ang Senado ang magiging tunay na hukuman ng impeachment trial. Again, kailangan makakuha ng 18 boto para sa conviction. At doon masusukat ang kung facts at ebidensya ang mananaig. O kapag halimbawa, kailangan i-convict tapos i-acquit ng Senate despite of mga ebidensyang ipoproduce ng prosecution, aba, mananagot sila sa taong bayan. Ngunit, alam naman natin at this moment na malinaw ang direksyon. So, ibig sabihin, ang proseso ay gumagalaw at isang demokrasya. Pinagbibigyan naman po si Sara Duterte ng pagkakataon. So, kailangan dito usapin is accountability and at the same time, yung tinatawag na hindi po ito optional, kundi yan po ay isang obligasyon sa ilalim ng democratic country. So, mga kaibigan, ayon po yan sa kaalyado ng House of Representatives, mayroon pong sapat na numero para po iakyat sa Senado ang impeachment complaint. So, ibig sabihin, kung ganun ang mga pronouncement, hindi tumalab. Ang strategy ni Sara Duterte
na magdeklara ng kanyang candidacy as early para ma-intimidate ang mga congressmen. Ayon po nga sa balita na nakuha natin, may isa pong congressman din na nagsabi na baka halongkatin ang mga bank statement ni Sara Duterte at maaaring gamitin sa impeachment proceeding. So ano po ang masay po ninyo? So 311, kailangan makakuha ng 105 na boto pabor para po isumiti sa Senado ang impeachment complaint. So tuluyan na bang papasok sa banga ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte? So abangan ang susunod na kabanata.